May mga kwartong hindi dapat binubuksan. Kahit pa may naririnig kang umiiyak sa loob. Nagsimula lang ito sa paglipat. First year college ako noon sa UP Diliman. At dahil galing probinsya, napunta ako sa isang lumang dormitoryo na malapit sa Sunken Garden. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero kilala ito sa mga kwentong kababalaghan, lalo na sa mga kwarto sa third floor. Ang dorm ay may amoy ng lumang papel at kahoy. May mga bahagi ng sahig na umuuga. At ang ilaw sa hallway ay parang laging nagfi-flicker. Pero sabi nga nila, sanayan lang. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral ako sa common area, may narinig akong umiiyak. Mahina lang. Parang babae. Galing sa dulo ng hallway. Sa room 308. Wala raw nakatira doon, sabi ng roommate ko. Matagal nang sarado. Pero gabi-gabi naririnig ko pa rin ang iyak. Minsan, may tunog ng kuko sa pader. Minsan parang may humahaplos sa likod ko habang naglalakad ako sa hallway. Pero paglingon ko, wala naman. Nagkwento ang isang upperclassman. May estudyanteng tumira raw sa 308 noong dekada 90. Hindi nakayanan ng pressure. Nagpakamatay ito. Pero ang sabi-sabi, hindi siya agad natagpuan. Ilang araw siyang nasa loob ng kwarto, umiiyak, bago siya natagpuan. Simula noon sinarado na ang kwartong yun. Pero may mga nagsasabing tuwing finals week, bumabalik ang iyak. Parang paalala, parang isang babala. Isang gabi nag-brown out. Lahat kami nasa hallway nagkukwentuhan. Biglang bumukas ang pinto ng room 308. Walang tao sa loob. Pero sobrang lamig. At sa sahig, may naaninag kaming nakasulat. Huwag mo kong kalimutan. Hindi na ako tumira sa dorm na yon sa sumunod na taon. Pero minsan, dumadaan pa rin ako roon. At tuwing finals week, may naririnig pa rin akong iyak. Mahina, pero malinaw. Totoo nga ba ito o kathang isip lamang? Nasubukan mo na rin bang manirahan sa kilalang dorm sa may UP Diliman? Muli ang kwentong ito ay mula kay Ali. At ito ang kanyang haunted journal.